Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ngayon ay Martes ng umaga dito sa Houston, Texas. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus. At ako'y nagising upang ikaw ay aking pagsilbihan, upang ikaw ay aking pasalamatan. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Napakabuti mo, Panginoon Jesus. Wala po kayong katulad. God is good all the time. And all the time, God is good. Salamat, Lord. Nagising ako na maaga. Maaga tayo kapag-umpisa. Praise God. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Hallelujah. Yes, Jesus. Salamat sa iyong kabutihan. Ngayon ay Martes. Welcome dito sa ating live. Tawagin ninyo ang ating mga kasamahan. Nang sa ganun ay sabay-sabay tayong magpuri sa ating Panginoong Jesucristo dahil siya'y nararapat sa ating mga pagpupuri. Siya'y nararapat sa ating mga pagpupuri. Thank you, Lord Jesus, ang kabutihan. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are so good to us. Holy Spirit, thank you. Thank you, Holy Spirit. At kami ay nagising upang ikaw ay aming sambahin. Upang ikaw ay aming pasalamatan. Tuesday na naman, mga ating business. Yes. Tuesday. Yes, Lord. Thank you, Lord. Sa iyong kabutihan. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Ayan, mga kating Jesus, welcome dito sa ating live. Kasi ang ating buhok. Okay. Welcome dito sa ating live. Ayan, maliwanag. Yung kung ang ating camera ay nasa likod ay madilim. Dito ay maliwanag. So, ganito na lang gawin natin dahil nadidiliman ako sa aking mukha. Praise the Lord. God is good all the time and all the time God is good. So, welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay July
Ano ng July ngayon? 15. Hallelujah. Sino-sino yung mga perfect attendance, early bird, and perfect. Oh. Pag sinabi nating early birds, ngayon, halimbawa, nag-uumpisa tayo, may cut-off yan si Sharon, hanggang sa katapusan ay nananatili kayo. Kaya kayo ay mga early birds and complete attendance. So, yan. At meron kayong love gift niyan, no? So, papadala natin yan kay Sharon ngayon para sa ganoon ay makuha na ninyo bukas at maipadala din ni Sharon sa inyo ang kanyang mga pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. So, dito tayo sa ating live, mga ka-Team Jesus. Ngayon ay July 15, 2025, Tuesday morning here in Houston, Texas. Ayan. So, ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo fresh from the bed. Salamat sa Diyos at ako ay nagising. Hallelujah. Praise God sa kanyang kabutihan dahil tayo ay muling binigyan ng ating Panginoong Hesukristo ng pagkakataon upang siya ay ating sambahin, ating pasalamatan. Kaya tayo na at tayo magsamba sa Kanya. Salamat sa Diyos at mas maaga akong nakapag-umpisa ngayon. To God be the glory. Hallelujah. Kahit ako ay nagbiling kagabi. Salamat sa Diyos. Napakabuti ng Diyos. Okay? Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Yes, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya.
lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Yes, Almighty Father, Lord Jesus, Holy Spirit, andito ang aming mga buhay upang ikaw ay aming sambahin, purihin, pasalamatan. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat po sapagkat nandiyan ka upang kami ay gabayan, upang kami ay turuan kung ano ang nararapat. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Maraming salamat po dahil nandiyan ka sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin sa bawat araw, nakaraos sa araw ng Lunes. Ngayon ay Martes. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong pagkabay, maging sa pagsagot ng aming mga prayer request. Oh, hallelujah. God is good all the time. Thank you so much. Thank you so much. Oh, hallelujah. Yes, kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan, Panginoong Diyos Ama. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Sa pamamagitan ng iyong banal, sa pamamagitan ng iyong anak na si Panginoong Jesucristo, siya ang aming punong pari at siya ang aming mediator dyan sa iyo, Diyos Ama. Maraming salamat at isa kami sa iyong mga pinili upang iligtas at makilala si Panginoong Jesucristo at maniwala sa Kanya, tanggapin siya. At andito siya ngayon sa aming mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kami karapat-dapat sa iyong kaawaan, Diyos Ama, sa araw na ito. Oh, hallelujah. At dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanloko sa amin, sa mga taong nagkaroon ng paninira sa amin, lalo na po sa aming pagsunod sa iyo, Panginoong Jesucristo. Panginoon, patawarin mo po sila, Lord. Katagpuin mo sila, Panginoong Jesus. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Panginoong Diyos. Katagpuin mo sila kagaya ng ginawa mo sa amin, Lord, na kinatagpo mo kami at nakilala ka namin ng lubusan. At nandito kami sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, sa kabila ng kahirapan at ano pa mang mga struggle sa araw-araw. Hindi kami nawawalan ng pag-asa sapagkat nandiyan ka, Panginoong Jesucristo, ang aming punong pare, ang aming Diyos, ang aming buhay na the King and the Lord of Lords, the King of Kings and the Lord of Lords. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We welcome you in our midst. We believe, we declare that the King is in the room. Jesus Christ is in the room, is in this place, is in your Bible study. For this is yours. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit. Ay, ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami naniniwala na nandito ka ngayon sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you
in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power, and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kami, mangusap po kayo sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming open book. Buksan mo ang mga spiritual hearts namin upang maintindihan namin ang mensahe na nais mong iparating. Hallelujah. At kami po ay, ito po ay mas lalong magpapatatag sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat po. Napakabuti ninyo, Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection, Panginoong Jesus, upang maayos naming matapos ang inyong Bible study, na maintindihan namin, malinaw po namin maintindihan ang rema na nais mong iparating sa bawat isa. Itago mo po ang inyong lingkod sa krus mo, Panginoong Kristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ikaw, ang iyong kabanalan, ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong pag-unawa, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Praise God! Tayo ay nandito na naman sa ating Daily Bible Study, School of Faith, Daily Bible Study. Ayan, ang aking mga purple, nandito na naman ang aking mga purple pen. My purple pen. So, ito ang aking gamitin. The heart. Ang puso ng Diyos, ang kanyang pagmamahal. Okay, doki. So, dito tayo mga ka-Team Jesus. Tingnan nga natin kung sino ang may binigay si Sharon sa akin na listahan kung sino yung perfect attendance. Sana yun si Sharon. Mayroon siyang pinadala. Okay. So, ito ang early birds. Early birds to Sharon. At the same time, perfect attendance to Sharon. Early bird, at the same time, perfect attendance yun. Diba? Pag sinabi natin early bird, nag-umpisa kayo sa simula, tapos nag-end kayo nandoon pa rin kayo, aktibo pa rin kayo at the end, hanggang sa katapusan ng ating live. Kasi may iba Sharon na hindi ko na nakikita. Nagre-replay ako Sharon. Hindi ko na nakikita sila. Doon sa kalagitnaan ng ating live ay hindi ko na sila nakikita Sharon. So, ano na yun Sharon? Okay, so nandito ang sabi ni Sharon, early bird perfect attendance month of June 2025. Sharon, Tita Jane, Jerome, Tricia, Lisa, Doreen, Erika. Bakit si Erika ay dalawang beses Sharon? Erika, Michelle, Abby. Michelle Gook, Abby. Dalawa si Erika dito Sharon. Erika. Dalawa si Erika Sharon. Erika. So, 9 lang ito Sharon. 9 divided by 5,000 Sharon. 9 divided by 5,000. Magkano sila? Magkano ang ano niyan? Kung 9 divided by 5,000. Ano na calculator dito? So, 9 divided by 5,000. Magkano sila? Sila ay mayroong
550 siguro, no? 550. Yun yata, 550. So, yon ang ating perfect attendance. Congratulations sa inyong lahat. So, ito ay mayroon siyang, tingnan natin, ang calculator, 5,000 divided by 9. So, meron silang 555 siya ron bawat isa. May 555 bawat isa. So, papadala natin yan ngayon para bukas ay, God willing, ay makuha ninyo yan at magamit ninyo, no? Ang inyong pinaghihirapan. Hallelujah. Sa bawat araw na kayo ay nag-join dito sa ating live. So, congratulations sa inyong lahat. By the way, mga ka-Team Jesus, dahil si Tita Vets at Tito Bryant ay nilid ng Holy Spirit sa isang local church na kung saan doon na tayo, 2 linggo na tayo na doon tayo pinasisimba ng Diyos, hindi sa Cornerstone, sa online, pero doon talaga mismo sa church, sapagkat ang conviction ng Holy Spirit sa amin ay do not neglect the fellowship of the believers. So, kaya nag-join kami every Sunday, doon na kami sa International Bible Church, na kung saan ang pinagbabatayan ay ang Biblia lamang, si Panginoong Jesucristo ang itinataas at walang iba. At doon na rin kami, sabi ng Holy Spirit, dito nyo ibigay ang inyong tithing and offering. Yes, Holy Spirit. Sapagkat tayo nga, mga ka-Team Jesus, ay mga ano lang tayo mga instrumento lang tayo kung saan tayo dadalhin ng Diyos upang tayo ay maging pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo doon sa body of Christ. And so, sila, gusto naming mag-volunteers sa ibang mga gawain, no, ng church. Kaya mayroon din silang tinatawag na Bible study every Friday. Ladies Bible study every Friday at men's Bible study every Friday. Kaya maaring dahil doon na ito'y mag-uumpisa sa August, mga ka-Team Jesus. So dahil doon ay mabago ang ating schedule sa Bible study natin. Ang ating Bible study ay maaring Lunes hanggang Biyernes lang, itong ating School of Faith. Para bang nag-aaral tayo from Monday to Friday na ang ating Bible study, daily Bible study. At ang Biyernes sa amin dito, mga ka-Team Jesus, ay hindi na available sapagkat magjo-join kami, no? Magjo-join kami doon sa activities ng church, upang sa ganoon ay maging volunteers. So gusto naming maging volunteers. Yan ang desire namin na dito sa local church, sa city, ay makapag-volunteer kami. Meron silang intercession ministry, meron silang evangelism ministry. Mangyayari din yan sa Team Jesus, diyan sa bawat lugar ninyo, mga ka-Team Jesus. Magkakaroon tayo ng mga iba-ibang sector ng ministry, iba-ibang program, no, ng ministry. Para sa ganoon ay ma-scattered at saka bawat isa ay mayroong assignment na gagawin. Maaring ikaw ang evangelism ministry, na talagang nandoon sa iyo ang boldness and courage. Kaya bawat linggo ay mayroong tinatawag na ministry, o kaya kahit isang buwan lang na mag-evangelism kayo sa area na yan. Doon tayo sa purok na ito mag-evangelism. Once a month lang mag-evangelism tayo. At the same time ay mag-feeding feeding na evangelism. Ganyan ang gawin natin, no, as the Holy Spirit leads. So ang ating simula sa linggong ito, ang ating Bible study ay hanggang Biyernes na lang. At ang ating raffle draw ay gagawin din natin yan sa Biyernes, God willing, no? After sa live ay mag-raffle draw kaagad tayo para sa ating
ating yung Team Jesus members na pagpapalain natin. Okay? So, yun ang gagawin natin at I do not know kung ang ating Bible study, mga ka-Team Jesus, ay maaring lilipat na yan, hindi na yan siya sa Saturday morning, sapagkat ang Saturday morning dyan sa inyo ay Biyernes ng gabi sa amin. So, hindi kami maka-join sa Bible study. Kaya, siguro palitan natin yun, ano ba ang komportable sa inyo, na ito ay maging Saturday evening ang ating Bible study. Okay ba kayo niyan? Saturday evening ang ating Bible study? Kung Saturday evening, maaga dan sa amin dito, madaling araw. Kung alas 6, sa inyo dyan ay alas 7 ng gabi. Okay ba kayo niyan? Papayag ba kayo niyan? Alas 7 ng gabi ang ating Bible study ng Sabado. Kasi, anyway, once a month lang naman yan dyan sa inyo. Dahil, ang Biyernes namin dito ay hindi na magiging available. Kasi nga, ang conviction ng Holy Spirit is to support the local church. Kaya, may mga activities ang local church. So, hindi na kami available pag Biyernes. So, kung para sa inyo, okay ang Sabado ng gabi, mas mabuti. Kaya, from Monday to Saturday ay may gawain tayo sa ministry, pero pagdating ng Linggo, tayo ay pahinga tayo diyan, pahinga. At kapag limang Sabado tayo, ang 5 Sabado tingnan natin ang bawat panlimang Sabado, 'yun ang ating gagawing wala tayong Bible study niyan, pero 'yun ay gagawin nating quiz. So mayroon tayong Bible quiz. Okay? Bible quiz. Depende sa anong plano ng Holy Spirit. So yan ang gawin natin ngayong susunod na Sabado, ang Team Jesus Butuan chapter ang assigned para sa ating Bible study. So, okay ba kayo dyan na Sabado ng gabi na tayo? Alas 6 dito sa akin, sa inyo dyan, ay alas 6 ng gabi. Alas 7 ng gabi pala ang Bible study. Okay ba kayo? Okay ba kayo dyan, mga ka-Team Jesus? Dahil para mag-adjust tayo sa ating fellowship. Kasi yon ang conviction ng Holy Spirit. Do not neglect the fellowship of the believers. Iba talaga, mga ka-Team Jesus, kung ikaw ay nandoon, talaga sa akin, burden ako nung mga time na yon at umiyak ako sa Diyos. Sapagkat, before that, 3 weeks ago, palagi kaming nasa online, no? Si Tito Brian, hindi niya mapigilan ang sarili niya kasi nagte-therapy siya, at the same time ay nakikinig sa salita ng Diyos doon sa kwarto. 'Di ba, naka-online kami kay Pastor Hagee sa Cornerstone sa San Antonio. Ang aking puso ay talagang nasasaktan. I am in burden. Dahil nakikita ko si Tito Brian na natutulog habang nag-worship, nakikinig sa salita ng Diyos. At ang mensahe last time ng Word of God is, the Word of God is holy. Our God is holy. Sa makatuwid, dahil banal ang Diyos at banal ang salita ng Diyos, kung tayo ay nasa church o kung tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, bilang inilaan natin yung oras na yan para sa Kanya, mga ka-Team Jesus, subalit tayo ay natutulog, tayo ay inaantok, yan ay isang malaking insulto sa Diyos at hindi niya pinapayagan yan. Kung ganyan na natutulog ka, mabuti pa, wag ka na makinig sa salita ng Diyos dahil sa halip na pagpapala ang iyong tatanggapin mula sa Kanya, ang matatanggap mo ay sumpa. Kasi ang salita ng Diyos ay banal.
ang oras na yan na pinag-uusapan natin, ang salita ng Diyos ay banal. At kapag ikaw ay natutulog, sa halip na pagpapala ang natatanggap mo sa Kanya dahil nakakarinig ka sa Kanyang salita, nare-refresh ka, napapatatag ang iyong pananampalataya. Paano yan mapapatatag? Natutulog ka nga. Ganon ang nangyayari sa Kanya dahil nga, di ba, not feeling well siya at isang temptation, isang tukso sa Kanya yan na habang nakaupo ng matagal, 1 hour na nakikinig, ay talagang na-slouch ka at nakakatulog ka. So kayo dyan, pag kayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, halimbawa ngayon, nakikinig sa salita ng Diyos, tapos bigla kayo nakakatulog, sa halip na biyaya ang matatanggap natin, sumpa ang natatanggap natin, sapagkat tinutulugan natin ang Diyos. Hindi natin nirerespeto yung reverence of the presence of God. So, burden ng puso ko niyan. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Anong gagawin ko? Ayoko masumpa si Tito Brian. Hindi niya yun sinadya, no, sa kanyang sitwasyon. Ang utak kasi natin, it is in our minds eh. Kaya nga kailangan nating i-renew ang ating mga isipan, ang ating mga puso. So kung ano man yung mga tukso na siyang nagdudulot sa atin na mawala tayo sa presensya ng Diyos, kailangan nating itakwil, kailangan nating gumawa ng paraan. So sabi ko sa Holy Spirit, tulungan mo kami, Holy Spirit, anong gagawin namin? Because I was convicted na kailangan kapag ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos, kailangan alerto ka. Parang mga sundalo ba na naghihintay sa instruction ng kanilang amo, ng kanilang chief of staff. Hindi pwedeng matulog. So, nilid ako ng Holy Spirit sa online. Naghahanap, i-google mo dyan yung Bible-based churches in Stafford. So, ginugol ko, maraming ganon. Ito yung kinatagpo ako. Sila ay mga Indian. Galing sila sa India, mga ka-Team Jesus. Subalit, nandito na sila sa Amerika at marunong naman silang mag-English. So doon ako nilid at I was so blessed sa pastor, young youth pastor na nag-preach. At ang preaching niya ay be the one. Be the one, mga ka-Team Jesus. Kaya nga, be the one. Be the one to what? Be the one na mapili ng Diyos. Be the one to volunteer. Be the one to serve the Lord. Ayan. I was convicted. Yes, Lord, pinagdasal ko yan. Kaya sabi ko kay Tito Brian, ito yung mensahe ng Diyos na we should not neglect the fellowship of the believers. That's why we have to find a church. At pinadala ito ng Diyos sa akin. Let us try. So, nung the other Sunday, 2 weeks ago, pumunta kami and I was so blessed sa kanilang worship. Hallelujah. To God be the glory. So, I said, this is my home. So, ang mga kasama namin doon ay mga Indian. Mga Indian ang mga kasama namin doon. At isa lang nakakilala ako ng Pilipina. Isa lang Pilipina nakilala namin doon. But ang presensya ng Diyos ay nandoon sa kanila. Ang humility ng mga taong nandoon sa kanila. Kahit sila ang mga Indian dito, mga ka-Team Jesus, sa Stafford at sa Sugarland. Mga mayayaman yan. They are so blessed, mga ka-Team Jesus. At ang kanilang makikita mo, ang kanilang mga sasakyan, puro mga SUVs na mga Lexus, mga Mercedes, mga ganyan, Infinity, ganun. Kasi ang mga Asian, mga ka-Team Jesus, pag tayo, mga Asian, alam natin, kung kayo ay nandito, alam mo na itong mga American cars, na sa akala natin dyan sa Pilipinas, dahil galing sa Amerika, mga mga matitibay, no. Ang mga American cars dito, mga ka-Team Jesus, ay madaling masira. At saka mura ang mga American cars dito. Pero ang mga Japanese cars, ang mga German cars, itong mga sasakyan ito ang mga mahal at matitibay, no? So ganun ang mga Asian. Kikita mo sa labas ng nila. Wow, to God be the glory. Pinagpapala ang mga anak ng Diyos dito at nakikita namin sila. Hallelujah. We are at home. We are very nice. They're very nice, very humble na mga tao at napakabuti ng Diyos.
So, ganun no mga ka-Team Jesus. Kaya, sabi ko, Holy Spirit, anong gagawin namin na we decided to volunteer? Sabi niya, okay, ito ang gawin natin. Oh. Kaya ngayon, ipinahayag niya ngayon ng ating Bible study, ang ating School of Faith ay mag-umpisa Lunes hanggang Biyernes at ang ating Bible study ay Sabado. So, God be the glory. At yun nga, ang nangyari doon ay nakita ko doon si Tito Bryant na enlightened siya yung interested siya at hindi siya nakakatulog sapagkat yung emotion niya ba na nandoon siya. Siyempre iba yon kapag tayo ay nasa ibang lugar, di ba? Nagayak tayo. Siyempre nagagayak kami sapagkat we will be meeting with the King. Kapag nasa bahay ka lang, hindi ka nagagayak. Naka-nighties nga lang ako nagpupuri sa Diyos. Siya rin, naka-shorts lang, ganyan, nakatingin lang, gano'n, nakaupo lang. Hindi pwedeng ganyan. Pag tayo ay, pag worship time natin, pag inilaan natin ang oras na yan para sa Diyos, kailangan aktibo tayo, tumayo tayo, magpalakpak tayo, magtaas tayo ng kamay para sa Panginoon, sapagkat nilaan natin ang oras na yan para sa Kanya. Nang sa ganoon ay hindi tayo masumpa. Ang matanggap natin pagkatapos ng worship ay ang pagbabago, ay ang strength, a renewal of our strength, of our spiritual strength, dahil nga nakakain tayo sa salita ng Diyos, dahil nga nakapagsamba tayo sa Panginoon, binigay natin siya ng oras para sa kanyang gabanalan, para sa kanyang gawain. To God be the glory. So, hindi ko nakikita si Tito Brand na natutulog doon. So, answered prayer sa akin yun. To God be the glory. O see? Kaya nga, Jeremiah 33:3, our 24/7 online call. Holy Spirit, tulungan mo ako. Anong gagawin ko dito? Ayoko namang masumpa yan si Tito Brian. Hindi naman yung kalooban ng Diyos. Diba? So tayo, kapag tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, kagaya ngayon, kagaya ng Bible study, kagaya ng so sisimba tayo, siguraduhin natin na gising tayo mga ka-Team Jesus. Kaya kailangan maging aktibo tayo rito, mag-message kayo dyan nang sa ganoon, kung sa maliban na lang kung tayo nagbabasa sa salita ng Diyos, paano kayo magbi-message pagkatapos na nagbasa tayo sa salita ng Diyos, saka kayo mag-interact para hindi kayo makatulog. At kapag kayo ay may tukso na makakatulog kayo, tumayo kayo kagaya ng ginagawa ko, tumatayo ako para nag-i-exercise ako, ganong ginagalaw kong katawan ko para mawala yung antok ko, mga ka-Team Jesus. So, ayan napakabuti ng Panginoon at yung desire ko to volunteer na mag-evangelism, mag-intercession. Meron pa silang ladies Bible study tuwing Biyernes. Oh, praise God! Na ako rin ay maka-join sa mga ladies. Oh, di ba? Kasi kung tayo ay mga Kristiyano, hindi natin iniisip na, ay, iba man tong lahi na to, ayoko ng lahi na ito. Hindi. Kasi we are one in Christ. They are also children of God. At ito para sa akin, ang saya-saya ko na kami ay dinala ng Diyos sa mga Indies, sapagkat mayroon kaming pasyente, marami sa Sugarland na mga Indies. Napakabuti nila. Para yung isa naming pasyente naging, pasyente ko rin, na para nanay at tatay ko sila. Ang babait nila, very generous. Subalit, hindi naman kasi yun ang batayan ng kaligtasan ng tao. Ang batayan ng kaligtasan ng tao ay ang pagtanggap mo kay Panginoong Hesukristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos, nandito ka sa Bible study, nandoon ka sa church, nakikinig ka sa church, nag-a-attend ka sa church service. Hindi ibig sabihin na ikaw ay ligtas na. Kahit church attendees ka, kung hindi mo tinanggap si Panginoong Hesukristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, at hindi mo pinaniniwalaan ang pangako ng Diyos Ama sa buhay mo, hindi ka naliligtas. You cannot be saved. Hindi mo matanggap ang eternal salvation sapagkat hindi mo nga siya pinaniniwalaan. Useless ang pagpunta mo sa church. Kaya yun mga ka-Team Jesus. Okay? Yan ay paalala sa atin ng Panginoon ng banal na Espiritu.
So, kahapon, mga katimbi, sa 7:12, nasaan na tayo? Tayo ay, okay, so dito tayo sa 7, 2 hours, 14. Dito tayo sa 7:15. Kahapon ay tinuruan tayo ng banal na espiritu, 'di ba? Na maging be a blessing to others. Kaya we are blessed to be a blessing to others dahil mas mataas ang pagtingin ng ating Panginoong Jesucristo sa atin kapag tayo ay magiging pagpapala sa iba. So, it is better to give than to receive. Okay, hallelujah. So, dito naman tayo sa chapter 7, verses 15 to 28. 15 to 28. Okay, yan. Chapter 7, verses 15 to 28. Basahin na natin. Si Jesus ay katulad ni Melchizedek. Ayan. Kasi kahapon ay napag-usapan natin na si Melchizedek ay isang matuwid na hari. At, ano sabi niya? Matuwid na hari. Hari ng katuwiran si Melchizedek. Hari ng kapayapaan. Okay. So, si Melchizedek, si Jesus ay katulad ni Melchizedek. Basahin na natin. Lalo pang naging malinaw na pinalitan na ang mga paring mula sa laki ni Levi nang magkaroon ng ibang pari na gaya ni Melchizedek. Naging pari siya, hindi dahil sa laki niya ayon sa kautusan, kundi dahil sa makapangyarihan niyang buhay na walang hanggan. Sapagkat ito ang sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya nga pinalitan na ng Diyos ang dating kautusan dahil mahina ito at hindi makatulong sa atin, sapagkat walang naging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ito ang dahilan kung bakit tayo binigyan ngayon ng mas mabuting pag-asa at sa pamamagitan nito'y makakalapit na tayo sa Diyos. Mas mabuti ang bagong pag-asang ito dahil nilakipan ito ng Diyos ng panunumpa. Hindi siya nanumpa ng gawain niyang mga pari o nang gawin niyang mga pari ang laki ni Levi, pero nanumpa siya nang gawin niyang pari si Jesus. Ito ang sinabi ng kasulatan. So dito tayo sa verse 20 na tayo, no? Verse 20, 21. Sumumpa ang Panginoon na ikaw ay pari magpakailanman at hindi magbabago ang pasyan niya. Hallelujah. Okay, dito tayo sa 22. Kaya si Jesus ang naging katiyakan natin sa isang mas mabuting kasunduan. Maraming pari noon dahil kapag namatay ang isa, pinapalitan siya ng isa upang maipagpapatuloy ang mga gawain nila bilang mga pari. Ngunit si Jesus ay walang kamatayan, kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya maililigtas niya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Hallelujah. Dito tayo sa 26. Kaya si Jesus ang punong pari na kailangan natin Banal siya, walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan, at itinaas ng higit pa sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang punong pari na kailangang maghandog araw-araw
para sa kasalanan niya, at pagkatapos para naman sa mga kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat nang ialay niya ang kanyang sarili. Ang mga tao na naging punong pari ayon sa kautusan ay may mga kahinaan. Ngunit ayon sa sinumpaan ng Diyos, matapos maibigay ang kautusan, itinalaga niya ang kanyang anak na maging punong pari magpakailanman dahil natupad nito ang layunin ng Diyos. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong salita sa araw na ito. Tulungan mo kami, mangusap po kayo. Holy Spirit, take over. At nang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. In Jesus' name, Amen. Okay, so, ayan mga ka-Team Jesus. Si Panginoong Jesucristo ay inihahalin tulad kay Melchizedek, na kung saan si Melchizedek ay makapangyarihan ang buhay niya at walang hanggan. So, ibig sabihin nun, hindi namatay si Melchizedek kasi makapangyarihan ang buhay niya at walang hanggan. At si Panginoong Jesucristo ay inihalin tulad sa kanya. Yun yung sa lumang tipan. Dito sa atin, sa panahon nila ni Aaron, sa panahon nila ni Jacob na sa Israel, panahon nila Aaron, si Aaron ay itinuring na Levite. Ang lahi ni Aaron ay tinawag na Levite sa panahon ni Aaron. Tapos yung lahi naman ni Levi doon sa 12 tribes ay sila rin ang tinalaga ng Diyos bilang mga Levites o kaya mga punong pari, no? Pero hindi sumumpa. Ibig sabihin nun, hindi nag-promise ang Diyos Ama sa mga Levites. Hindi siya nag-promise kay Aaron. Natin yung ating hangin dahil mainit. Hindi siya nag-promise kay Aaron bilang punong pare at hindi rin siya nag-promise sa lahi ni Levi bilang mga punong pari. Sila ay mga itinilaga bilang mga punong pari, pero hindi siya sumumpa na promise. Kagaya ba sa atin ba pag sasabihin ng ating mga pamilya, mga kaibigan natin, close friend natin, BFF, ha, sigurado ka ha, promise ha, promise nga, promise, isumpa ko na ganito, I promise, ganyan. Para ba tayong kung tayo ay, di ba, mayroong flag ceremony, tapos kumanta tayo ng bago tayo kakanta o pagkatapos ng kumanta ba yan ng ating pambansang awit ay mayroong allegiance to the flag. Ako ay nanunumpa bilang isang ganyan, di ba? Ganon yun? Sa isip, sa puso, sa salita at sa gawa. Ganon ba? Yan ang sumpa. Yan ang promise. Hindi siya nag-promise, hindi siya nangako sa mga punong pari na ito. So, balit doon lang siya nangako kay Panginoong Jesucristo na sinabi niya, yan ay nasa 21, sumumpa ang Panginoon na ikaw ay pari magpakailanman at hindi magbabago ang pasyan niya. So, sumumpa ang Diyos Ama na ang kanyang anak na si Panginoong Jesucristo ang maging pari magpakailanman. Hindi siya kagaya sa mga pari na kay Aaron, ang mga Levites, na kung saan pag namatay yung pari na yun ay papalitan. Bakit? Siyempre, para sa ganoon, makapagpapatuloy sila sa kanilang mga gawain. Subalit, si Panginoong Jesucristo ay hindi siya namamatay. Siya ay buhay magpakailanman. Siya lamang mag-isa. Hindi siya napapalitan. Anong sabi dito sa 29? Sa 28, ang mga tao na naging punong pari ayon sa kautusan ay may mga kahinaan.
sapagkat sila ay karaniwang mga tao, kahit sabihin man natin kagaya ba ng mga leaders. Kagaya natin, tayo ay mga tao lang. Kaya mayroon tayong mga kahinaan. Kagaya ng punong pari doon sa Iran. No, religious priest man 'yun, ang nagpasimuno ng gira doon sa Israel, religious priest man 'yun, hindi man 'yun ang prime minister, kasi magkahiwalay sila. Ang religion at ang government ay magkahiwalay sa Iran. Ang gumawa ng gulo at nagdigma sa Israel ay ang religious priest, yung high priest ng Iran, kung saan yun ang nagpasimuno ng mga nuclear weapons, o gumawa ng mga nuclear weapons, kasi by their religion, yun ang kanilang target, na bombahin ang Israel sa pamamagitan ng mga nuclear weapons na ginagawa nila. Na tanggalin ba ang Israel ba? Wag tanggalin. Ibig sabihin nun ay erase Israel in the map of the world. Yun talaga ang kanilang desire, ang Iran. Sa religion ang nun it's not political, but it is a religious war ang nangyari doon sa Iran at sa Israel. Okay? So, ang mga namumuno, mga paring puno, ay ang mga punong pari, mga mahihina sila, pagkat sila ay mga tao lang, tayo mga tao lang, kaya mayroon tayong kahinaan. Kaya nga, palagi natin chine-check ang ating mga sarili, at mayroon ding somebody to check on us. Para sa ganoon, check and balance yan, tayo na mga tinatawag na mga servant leaders ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon tayong check and balance. Kaya kayo dyan, mayroon din kayong check and balance dyan sa ating mga kapatid, na mayroong somebody to teach us, somebody to tell us with love, to rebuke us with love, na mali man yung ginawa mo, kapatid, sis, ito ang sinasabi sa salita ng Diyos. Para mayroong check and balance. So, mahina, ang mga tao na naging punong pari ayon sa kautusan ay may mga kahinaan. Ngunit ayon sa sinumpaan ng Diyos, matapos maibigay ang kautusan, itinalaga niya ang kanyang anak na maging punong pari magpakailanman, dahil natupad nito ang layunin ng Diyos. Hallelujah. So, ang mga punong pari noong unang panahon, sila ay mga mahihina, mga katimjisas, dahil tao nga lang sila. So, balit, ang panunumpa na ginawa ng Panginoong Diyos Ama, yun ang ginawa niyang bagong kautusan, ay ang kanyang anak ang maging punong pari, magpakailanman, no? Ang punong pari magpakailanman, wala itong kahinaan, dahil siya ay Diyos at nasunod niya ang kalooban ng Diyos Ama, kung saan hindi siya pinatay. Mga katimjisas, hindi siya pinatay, kundi siya mismo ang nag-offer sa kanyang buhay upang siya ay patayin bilang ultimate sacrifice para sa lahat ng mga tao sa mundo, na kung sino man ang maniniwala sa kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang ating punong pari, mga katimjisas. Magpakailanman! Sapagkat isang beses lang niyang ginawa ang pag-offer ng kanyang buhay sa bawat isa. Kaya nga, nandiyan si Panginoong Jesucristo, kumakatok sa ating mga puso. Kumakatok. Pagbubuksan mo ba siya? Kung kumakatok si Panginoong Jesucristo sa mga puso ninyo, sa mga puso natin, pagbubuksan mo ba siya? Ganun yun
Pagbubuksan mo ba ang ating Panginoong Kristo? Kumakatok siya anak. Nagpakamatay ako, anak. Inialay ko ang aking buhay para sa kaligtasan mo. Kumakatok ako sa pintuan ng puso mo. Kumakatok ka sa pintuan kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Seek the Lord while He may be found. Dahil darating ang panahon, natapos na ang biyaya ng Diyos, yung grace period natin. Pag dumating na ang tribulation, pag ang isang mananampalataya ay maiwan sa rapture. So, yun yung makakaranas ng tribulation. Tapos na ang grace period niyan, tribulation na Kaya wag nating hintayin na maiwanan tayo sa rapture. Minsan may mga pagkakataon na naiinis ako sa isang tao ba? Iinis ako, bakit ang taong ito ganito, ganyan. Pero naaalala ko sarili ko, paano kung magra-rapture? Paano kung magra-rapture, Lord? Maiwanan ako. Kasi mayroon akong binibinbin na inis o galit sa puso ko dahil sa ginawa ng taong ito sa akin. Na mayroon akong tinatawag na unforgiveness. Maiwanan ako kasi mayroon akong unforgiveness hindi ako karapat-dapat. Kaya sabi ko, forgive me, Lord. I release forgiveness sa taong ito, Lord. Kaya sinisearch ko yung puso ko, mayroon ba akong mga yun bang pagtatampo? Meron ba akong mga unforgiveness sa mga taong ito? Sa mga ganyan. Sinisearch ko palagi ang buhay ko, ang puso ko, araw-araw, pagising ko, sa pagtulog ko. Lord, may kabigatan ako sa puso ko na ganito. Panginoon, patawarin mo po ako. I release, i-surrender ko ito sa iyo, Lord. Tulungan mo po ang taong ito. Katagpuin mo po siya. Ganyan ang ginagawa ko, mga ka-Team Jesus. Sapagkat, di natin alam kung kailan darating si Panginoong Jesucristo at kapag nandoon yung binbin natin ng inis, ng galit natin sa mga puso natin, maiwanan tayo. Kung gumawa tayo ng kabalbalan, gumawa tayo ng kasamaan, gumawa tayo ng panuloko sa kapwa or ganyan, na hindi natin hiningi ng kapatawaran sa harap ng Diyos, kahit na ang conviction ng Holy Spirit nagsasabi sa iyo, mali yung ginawa mo. Mali yung ginawa mo. Tapos mali na nga. Ginawa mo pa ulit. Kahit alam mong mali, nanuloko ka sa kapwa mo. Nagsisinungaling ka, lalo na dito sa Word of God. Nagsisinungaling tayo dito sa Bible study. Fear of the Lord is the beginning of wisdom, mga ka-Team Jesus. So, natatakot tayo dahil banal ang Diyos. Kaya nga, patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Patawarin mo po kami. Turuan mo kami na hindi na namin magawa itong kasalanan na ito. Ganon ginagawa natin Bakit? Kasi, natatakot tayo na maiwanan tayo pagdating ng panahon. Natatakot tayo itong ating mga pamilya, yung ating mga anak, yung ating mga asawa, na darating ang rapture. Natapos na yung grace ng Diyos. Pag rapture na, mga ka-Team Jesus, that is the end of the grace of God. Grace period ba natin ba na ang Diyos ay naawa pa sa atin? Naawa pa, kaya nga habang nandoon pa ang grace period, nandoon pa yung kaawaan at wala pa ang kanyang ultimate na punishment, ay tanggapin natin yung grace na yun, yung kaawaan na yun, yung mercy na yun. Kaya nga nagkakaroon tayo ng burden sa ating mga kapatid, sa ating mga pamangkin, sa ating mga ganyan. No?
na maaring hindi man tayo gagamitin para sa mga buhay nila, na mailigtas sila, pero ang Diyos ay walang imposible. Magpapadala ang Diyos ng mga tao na siyang magsasabi sa kanila sa katotohanan at mailigtas sila. Hallelujah. Ganun ba mga ka-Team Jesus? Bakit? We are in the grace period. We are in the end times. Ay hindi natin alam kailan mangyayari. Yung kailan mag-end ang grace period. Buti pa yung pag nangungutang tayo at hindi tayo nakabayad at maawain yung mga nagpapautang sa atin, sabihin nila, kasi nagsabi ka naman na ito ang sitwasyon mo, hindi ka makabayad, okay, bigyan kita ng grace period. Oh. So hanggang katapusan ng July, na pwede kang magbayad sa utang mo na walang interest. Yan, ganun yon. Tapos, kung hindi ka makabayad, hanggang dyan sa end, magkaka-interest ka na. Mas malaki na babayaran mo, paliig ng utang mo. Hindi na makabayad. So, huwag nating hintayin na matapos ma-end ang grace period. Kasi sa utang, may limit eh. Alam natin. Kaya iniisip natin, ay, ang grace period, malapit na ako, kailangan matapos ko to, mabayaran ko to lahat, para hindi ako magka-interest. Pero ang rapture, ang grace period ng Diyos, wala yan. We do not know. Kahit si Panginoong Jesucristo, hindi niya alam. Only God the Father knows. Ang Diyos lang ang nakakaalam, ang Diyos Ama lang ang nakakaalam kung kailan mangyayari, kailan mag-end ang grace period niya. Kaya tayo ngayon na nakakarinig sa salita ng Diyos, huwag tayong magpakabingi, huwag tayong magpakabulag, ang sabi, huwag patigasin ang mga puso. No? Huwag patigasin ang mga puso. Ngayon ang panahon, ngayon ang araw, ngayon ang oras na humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, talikuran ng ating mga kasalanan, at gawin kung ano ang nararapat sa harap ng Diyos. Tanggapin si Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, at sundin ang kanyang kalooban. Iwasan ang kasalanan, maging right o matuwid sa harap ng Diyos habang tayo ay mayroon pang pagkakataon. Sapagkat nandyan ang ating punong pari. Siya ang pumapagitna, our mediator, sa Diyos Ama. Accessible ang ating punong pari 24/7 sa pamamagitan ng banal na Espiritu. May pagkakataon pa tayo. Wala na tayong sabi na, ay bukas na lang, mahaba pa ang panahon. Ay sa susunod na linggo na lang kasi may gagawin pa ako. Gusto ko pa ang kasalanan na to eh. Gusto ko pang mag-enjoy. Gusto ko pang mag-enjoy dito sa kasalanan na to. No! Hindi natin hawak ang bukas. Maaring ikaw ay gising ngayon, buhay ngayon, subalit bukas, alam mo ba kung buhay ka pa? Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Ngayon ang oras kung ikaw ay nandito at hanggang ngayon ay hindi mo pa tinanggap si Panginoong Jesucristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas at nananatili ka pa rin sa iyong kasalanan. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na baguhin ang iyong bukas. Ang bukas na naaayon sa kanyang kalooban, ang bukas, ang seguridad ng ating bukas, mga ka-Team Jesus, ay ang kaligtasan na ipinangako. Ito ang isinumpa. Ito ang sumpa o pangako ng ating Diyos Ama. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan, na
ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Yan si Panginoong Jesucristo, na kung sino man ang maniniwala sa kanya ay ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan mga ka-Team Jesus, ngayon ang araw mo, ngayon ang oras mo, habang may pagkakataon ka, sapagkat hindi natin hawak ang bukas. Hindi sigurado ang ating buhay dito sa mundo. Subalit ang ating kamatayan ay sigurado, 100% sure na tayo ay mamamatay. Sa makatuwid, sa makatuwid, mga ka-Team Jesus, ngayon ang pagkakataon, kung sino man sa inyo na nandito ngayon, nakikinig sa salita ng Diyos at hanggang ngayon ay kayo pa rin ay namumuhay sa kasalanan, binibigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon na magbago. Kasi kung tayo ay naniniwala kay Kristo sa puso natin, at alam natin, ang conviction ng Holy Spirit, alam nating mali ang ginagawa natin, subalit nagpapatuloy pa rin tayo sa ating mga kasalanan, that's a false faith. False yun. Nililoko mo lang sarili mo, hindi mo totoong tinanggap at pinaniniwalaan si Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung tayo ay totoong naniwala sa Kanya at tumanggap sa Kanya, nandoon yung repentance, yung pagbabago ng buhay natin, yung pagtalikod sa kasalanan natin at pagharap sa buhay, sa hinaharap na malinis ang ating mga puso, ang ating mga isipan, na hindi tayo gumagawa ng kasalanan sa harap ng Diyos. Pero kung yes, amin, tinanggap ko na si Panginoong Jesucristo ang aking Diyos at tagapagligtas, pero nandiyan ka pa rin sa kasalanan mo, nananatili ka pa rin araw-araw, tinatanggap mo na, wala kasi akong magawa, ganito talaga ang buhay ko. No! That's a false faith. Niluluko mo lang sarili mo, at ang pinasasaya mo dyan ay ang demonyo. Ang demonyo, kasi si demonyo, si Satanas, maluluko siya eh. Manuloko si Satanas. Manuloko si Satanas, mga ka-Team Jesus. So ngayon, kung sino man sa inyo dyan na hanggang ngayon ay nandoon pa rin sa kasalanan, namumuhay pa rin sa kasalanan, kung kayo doon, no? Hanggang ngayon, namumuhay kayo sa kasalanan, binibigyan kayo ng pagkakataon ng banal na Espiritu na baguhin ang mga buhay ninyo. Kung sino man sa inyo dito ang hindi pa nakatanggap, ang hindi pa tumanggap kay Panginoong Jesucristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, at nananatili pa rin sa kasalanan, ngayon ang inyong pagkakataon. Sabi niyo, paano ko gawin to, Lord? Mahina ako. Of course, mahina tayo dahil tayo mga tao. Subalit, kapag, ano sabi sa salita ng Diyos? We can do all things to Christ who strengthens us. Siya ang ating punong pari. So, kung mahina tayo, siya ang ating kalakasan. Tanggapin natin si Panginoong Jesucristo. Talikuran natin ang ating mga kasalanan. Kung kayo man ay mag-asawa o kung kayo man ay lalaki at babae na nagsama kayo na hindi kayo mag-asawa, hindi kayo ikinasal, yan ay kasalanan, fornication yan. At hindi nyo ba alam na ang inyong mga anak din ay kasama sa sumpa ng kasalanan na ginawa ninyo? Kahit wala silang kasalanan, hindi naman na kasalanan yan na ginawa ninyo yan. Kayo mga adult, kayo ang nagdesisyon. Ha? Kayo ang nagdesisyon sa sarili nyo, magsama kayo kahit hindi kayo kinasal.
Idinaman nyo pa mga anak nyo sa kasalanan ninyo. Hindi ba kayo natatakot na? Hindi ba kayo naaawa sa mga anak nyo na itong mga anak nyo, lumalaki sila na sila ay isinumpa sapagkat ng dahil sa kasalanan ninyo? Kaya nga, ang nangyayari nga kung ano man yung mga kasalanan ng mga ninuno, ay kasama yan, tayo ay isa sa mga nasusumpa hanggat hindi natin nirebuke ang mga kasalanan na yan sa ating mga kanunuan, hanggat hindi natin yan nire-rebuke at hindi natin yan dinenounce ang kasalanan na yan, kasama tayo sa mga sumpa at ang ating mga anak sa mga anak from generation to generation. Walang kasalanan yung mga anak nyo. Walang kasalanan yung mga bata na yan at bakit sila isinilang sa ganyang klaseng mga magulang? Mga magulang na irresponsable, mga magulang na makasarili, mga magulang na ang iniisip ay ang kanilang laman, flesh. Magsama kayo na alam ninyong makasalanan yan, nananatili pa rin kayong magsama at ginagawa ninyo ang sexual intercourse na kung saan hindi naman kayo dapat gumawa niyan. At sabihin ninyo na kayo ay mga Kristiyano, you are fool. Yun ang sabi ng Diyos, you are fool. You are just fooling yourself. Dahil God is a righteous God. He is a fair God. He never compromised the truth. Kaya kung kayo ay nasa ganoong sitwasyon, kayong dalawa, humingi kayo ng kapatawaran sa harap ng Diyos. Tanggapin ninyo na kayo nagkasala. Ayusin yung mga buhay ninyo. Nang sa ganoon ay maging ang inyong mga anak ay maituwid ang landas. Dahil wala silang kasalanan. Wala silang kasalanan, mga ka-Team Jesus. Ang inyong mga anak na malalaki na, nagli-live-in, ikaw magulang ka, ikaw anak, ina, ikaw ama ng mga anak na yan, pababayaan mo lang yung mga anak mo na nagkaganyan na hindi mo turuan ng tama? Kasalanan mo rin yun. May kasalanan ka pa rin kasi magulang ka Pero kung ang mga anak na yan, ay tinuruan mo na ng tama, anak, mali yung ganyan. Kung gusto niyo magpakasal para maayos kayo sa harap ng Diyos, matuwid kayo sa harap ng Diyos, magpakasal kayo. Kahit simple lang, gusto niyo sa civil, walang hindi imalaga ang ang mga hikay-hikay, ang mga gathering na milyon-milyon, thousand-thousand, tapos maghiwalay lang pala. Walang kwenta. Nung kayo sa civil, importante legal ang yung pagsasama. Pero pag sinabi ng anak mo, ma, kasi ganito, ma, pa, kasi ganito, ma. Ito ang katotohanan. Ito ang salita ng Diyos. Alam na ninyo ang katotohanan. Nasa sa inyo na yan. So, hindi na yan sisingilin ng Diyos sa'yo kasi tinuro mo na sa kanila ang tama. Nasa sa kanila na yan. Maniwala sila, sundin nila yon or sundin nila yung kanilang flesh, yung kanilang laman. Ay, magsama muna kami, ganyan. Huh? Nasa sa'yo na yan, nasa kanila na yan, pero hindi mo na yan kasalanan kasi sinabi mo na ang katotohanan. Malalaki na sila na magdidesisyon sa buhay nila. Subalit, ikaw bilang mga magulang, pinagdadasal mo ang mga anak mo na ituro sa kanila ang tama, mag-convict ang Holy Spirit sa kanila na gawin nila ang tama sa harap mo, kahit sa harap ng Diyos, kahit na walang nakakakita sa kanila. No? Kaya nasa sa inyo yan, mga ka-Team Jesus. Nasa sa inyo yan. Ngayon, kinakausap tayo ng banal na espiritu. Kung sino-sino man kayo rito na kinakausap ng banal na espiritu, this is your moment. Natanggapin mo si Panginoong Jesucristo. Talikuran mo ang kasalanan mo. So kung kayo ay nagsama kayo ngayon na hindi naman kayo kinasal, wag kayong ano ba yun, yung gumawa ng mga bagay na
dapat lamang gawin ng mag-asawa. Kagaya ng ang mag-asawa, part yan ng pagiging mag-asawa, yung love-making. Di ba? Pero kung hindi kayo mag-asawa at gumawa kayo ng para kayong mga mag-asawa, it's not love-making kasi illegal yung ginawa ninyo. Kasalanan yan sa harap ng Diyos. Sexual intercourse ang tawag doon. Para kayo mga hayop, kagaya ng mga hayop, they are not doing love-making because hindi naman nila alam yung ginagawa nila eh. They're not created in the image and likeness of God. It is us. We are created in the image and likeness of God. Hindi yung mga hayop. Lower forms of animals sila eh. So, ang ginagawa nila ay sexual intercourse. So, ang ginagawa ninyo, pag kayo hindi mag-asawa, kayo ay mga partners, nag-live-in kayo dyan, gumagawa kayo, sexual intercourse, ginagawa ninyo, hindi lovemaking yan. Kasi ang lovemaking, banal yan! Sacred! Between husband and wife lang yan. Hindi sa mag-partner. Okay? Between husband and wife. Ang ginagawa ng mga taong magkasama na hindi mag-asawa, sila ay mga hayop na ginagawa nila yung sexual intercourse kagaya ng mga hayop na walang pakialam. Kaya kayo mga katin Jesus. So, paano ngayon? Di pa kami kinasal. Maghiwalay kami. Work on your legalities. Anong kailangan ninyo? Para sa ganoon ay magawa natin, matulungan natin kayo. Ang Team Jesus ay tutulong sa inyo. Pero hindi pwedeng isa ka lang, babae ka lang, lalaki ka lang. Magkasabay kayo dapat na nakakaalam sa katotohanan. Nang sa ganoon kayo ay pagpapalain ng Diyos. At ang inyong mga anak ay hindi isusumpa, kundi sila rin ay pagpapalain ng Diyos sa mga buhay nila at sa kanilang mga pamilya. Darating ang panahon, pagpapalain sila sapagkat kayo itinuwid ninyo ang kamalian na ginawa ninyo. No? Kung hindi kayo mag-asawa, wala pa kayong legal na basbas. Hindi, wag kayong mag-sexual intercourse. Magkaroon kayo ng pagpipigil sa sarili hanggang sa dumating ang panahon na kayo ay maluwag na ang puso ninyo. Here I am your wife, you are my husband, we are one in Christ. So we experience the gift of love. Kaya nga, love making ang tawag doon. Gift of love yun eh. Diba? So, ang pagpapatawad ng Diyos ay nandiyan. Palimin natin, have mercy on us, Lord. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, sa aming mga nagawang kasalanan. Pagkatapos na nagsabi ka ng patawarin mo kami, Lord, pagkatapos ng Bible study, nandiyan ka pa rin, gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Useless yung pagpapatawad na sinasabi mo, bibig mo lang yan, wala dito sa puso. Kasi kung nandito sa puso yan, magbabago ka. Tatalikuran mo ang mga kasalanan mo dahil nga nandun ang banal na espiritu that convicted you. No? Convicted you na huwag mong gawin yan dahil mali. So kung sino man sa inyo ngayon ang convicted sa mga kasalanan ninyo, humingi lang kayo ng kapatawaran at tingin nyo sa Panginoong Kristo ang kanyang lakas upang maiwasan ninyo ang mga tukso na yan habang hinihintay ninyo ang tamang pagkakataon na kayo ay maiayos. Huh? Oh, hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat at kayo na naman ay nangusap sa amin. Maraming salamat sa paglalahad ng katotohanan. Lord, nandito po kami. Hindi aksidente ng iyong mga kaanakan. Ang mga taong nandito ngayon sa iyong Bible study ay nandito, hindi aksidente. May plano po kayo sa mga buhay nila. At kami ay naniniwala sa plano mo, Panginoong Kristo.
Kung sino-sino man, Lord, ang nandito na hanggang ngayon, ay sila ay namumuhay sa kasalanan, Panginoon, patawarin mo po ang aming mga kapatid na namumuhay sa kasalanan, Lord. Walang imposible sa inyo, Panginoong Jesus. You are a God of miracles. Buksan mo ang isipan, ang puso ng iyong mga anak na nandito, na nasa kasalanan, Panginoon Diyos. Convict their hearts to your Holy Spirit. Kung sino-sino man po ang hindi pa tumanggap sa inyo sa bilang kanilang Diyos at tagapagligtas at hindi naniniwala sa inyo, Panginoon, katagpuin mo po sila, Lord. Katagpuin mo sila, Panginoon Diyos. Na makilala kanila at mabago ang kanilang mga buhay habang kami ay mayroon pang pagkakataon. Ang iyong grace period ay nandiyan pa, nararanasan pa namin ang iyong kaawaan, ang iyong pag-unawa, ang iyong pagmamahal. Lord, tulungan mo kami mabago namin ang aming mga buhay. Tulungan mo po ang aming mga kapatid ngayon. Panginoong Diyos, nagpapakumbaba kami sa tulong ng iyong kaawaan. Lord Jesus, you are our high priest. Ikaw ang aming punong pare magpakailanman. Alam mo ang aming mga kahinaan. Alam mo ang aming mga kasalanan. Nandito kami, isinusuko namin sa inyo ang lahat. Gusto naming maranasan ang iyong biyaya. Gusto naming maranasan ang iyong kaawaan. Gusto naming ipagpapala mo ang aming mga buhay, maging ang buhay ng aming mga anak. At ang buhay ng kanilang mga anak, at ang buhay ng mga anak ng mga anak ng mga anak ng mga henerasyon. Kaya Lord, nandito kami. Tulungan mo kami, Holy Spirit. Sa oras na ito, nagpapakumbaba kami. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus, maging sa mga kasalanan ng aming mga ninuno. Patawarin mo kami. Hallelujah. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Sa oras na ito, tinatanggap namin si Panginoong Jesucristo bilang aming Diyos at tagapagligtas. Kung sino-sino man kayo ngayon ang tumatanggap kay Panginoong Jesucristo, sundin nyo ang maikling panalangin na ito. Panginoong Jesucristo, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay, ang aking kasalanan, maging ang kasalanan ng aking mga ninuno. Naniniwala ako na ikaw ang anak ng Diyos na ipinadala niya upang iligtas ang sanlibutan, upang iligtas ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Kinikilala ko at tinatanggap ko, Panginoong Jesucristo, ikaw bilang aking Diyos at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sabihin niyo ang inyong mga pangalan, mga kapatid. Paniwalaan ninyo na nandito ngayon ang hari, nandito ngayon ang ating punong pari at siya ay nakikinig. Isulat mo ang aking pangalan, Avita, sa aklat ng buhay. At mula sa oras na ito, tatalikuran ko ang aking mga kasalanan at sundin ko ang salita mo, Panginoong Jesucristo. Ikaw na ngayon ang aking Diyos at ang aking tagapagligtas. Manahan ka sa puso ko. Hayaan mong ang iyong banal na Espiritu ang aking maging gabay. Kaya ko to dahil kasama kita, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa kaligtasan ng aking kaluluwa at ipinagdadasal ko rin ang kaligtasan ng aking asawang lalaki, asawang babae
ng aking mga kapatid, ng aking mga magulang, ng aking mga anak, upang sa ganoon, sabay-sabay po kami magpuri sa inyo at maglingkod sa inyo, Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po sa kaligtasan. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Hallelujah. I am now a born-again Christian, renewed in spirit. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time and all the time. God is good. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga tumanggap sa inyo sa araw na ito. Tulungan mo po sila, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoong Jesus, na masunod namin ang iyong kalooban upang sa ganyan po ay kasama kami sa rapture na mangyayari sa tamang mong panahon. O hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos. Gabayan mo ang bawat isang nandito. Turuan mo po kami at hayaan mo ang iyong banal na Espiritu ang aming maging gabay. Ano man ang aming mga dasal, ang mga desires, mga puso namin to serve you, Father God. Let it come to pass, Lord, for your purpose and your glory, and use us as a blessing to others. Bless us so that we can be a blessing to others also. Maraming salamat po. To you be all the glory and honor, Father. In Jesus' name. Amen! And the Holy Spirit. Congratulations sa inyo. Kung sino man sa inyo ang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay mga ka-Team Jesus, ngayon ang inyong spiritual birthday. Ayan si Sis Abigail ay nagkakaroon spiritual birthday ngayon ni Sis Abigail. Kayo mga ka-Team Jesus, huwag ninyong kalimutan ang inyong spiritual birthday. Kasi kung kayo ay nandito na sa Team Jesus, no, kung kayo man ay masigasig na nakikinig sa salita ng Diyos at maging qualified na kayo after 3 months na ituwid ninyo mga buhay ninyo, ay yung inyong spiritual birthday, i-celebrate natin yan. Mas mahalaga ang ating spiritual birthday sapagkat we are looking into the future, sa future ng mga buhay natin. Tapos na tayo dito sa mundo. Kapag tayo ay naging born again Christian, ang ating buhay sa mundo ay tapos na nung tayo ipinanganak. We are now born again Christian. So, pinapahalagahan natin ang ating spiritual birthday sapagkat naibig sabihin nun kung tayo ay nakapag-spiritual birthday, sa loob ng 1 taon ay tayo nilalakaran natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo at hindi natin kinakalimutan ang kanyang pangako sa John 3:16. Pinanghahawakan natin. Hallelujah. Congratulations sa inyo na tumanggap kay Panginoong Jesucristo. Hindi kayo magsisi sapagkat tapat ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga pangako. Tapat ang ating Diyos Ama sa kanyang mga pangako. So welcome natin ang ating Team Jesus chapter leaders, servant leaders. I-follow up ninyo ang mga nandito sa atin ngayon at tumanggap kay Panginoong Jesucristo sapagkat obligasyon natin na i-follow up sila, i-encourage natin ang bawat isa para sa kapurihan ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pag-join. Hanggang sa muli, Jesus loves us and God bless us all. Bye-bye.